Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at tayo po ay nagpapatuloy ng atin pong pagninilay, pagbabasa sa Ebanghelyo na hinango mula kay San Juan. Ito yung mga tagpo bago pa ang pagpapakasakit, ang pagkamatay at muling pagkabuhay na siyang nagdudugtong naman na ngayon, nasa ikalimang linggo tayo ng Pasko ng Pagkabuhay, pinapaalala sa atin na sinabi na ito ni Jesus bago pa mangyari ang lahat. So ito yung mga huling mensahe, mga mensahe ng pamamaalam, bagamat naglalaman ito, pamamaalam pero naglalaman ito ng iba yung pag-asa sa mga alagad ni Jesus na silang maiiwan at magpapatuloy ng misyon ng pagbabahagi at pagpapahayag ng mabuting balita. Kahapon, ang sabi sa atin ni Kristo, kung babalikan natin ng konti, ang sabi niya, "Ito ang bagong utos na ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ngayon, sa pagpapatuloy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin." So, babalikan natin, ang tumutupad at tumatanggap ng utos ko. So, ang utos niya, mag-ibigan kayo. Naintindihan po? So, kaya parang minsan paulit-ulit na binibigkas ito na ang umiibig sa akin, umiibig sa aking Ama, iibigin ko rin siya. Tapos maganda po na makita natin na ang tanong ni Judas ay, "Bakit kayo sa amin lang magpapakilala?" Ang sabi kasi ni Kristo, "Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala." So mahalagang bahagi, kasi bago natin, gaya nga ng madalas kong sinasabi sa inyo na kailangan natin maintindihan ano ba talaga ang pag-ibig. Ulitin ko po, hindi yan basta pakiramdam lang. Yan ay isang desisyon. Kaya bago ka magdesisyon, lahat ito inilalatag ni Jesus. Bago mo sabihin na minamahal ko na si Jesus, iniibig ko na si Jesus, kilala mo ba talaga siya?
Kaya nga sabi dito, di ba, iniibig ko kayo, ang umiibig sa akin, iibigin ng Ama. Kasi bago pa natin sabihin, minamahal natin ng Diyos, minamahal niya na tayo. At bakit tayo minamahal ng Diyos? Dahil kilala tayo ng Diyos, kinikilala tayo ng Diyos sa kung sino man tayo. Yung mga nakalantad at mga nakatago tungkol sa atin, mahal tayo ng Diyos. Kaya kaya niya tayong panindigan hanggang sa wakas. Ganyan ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Kaya ngayon, sinasabi sa atin, magpapakilala ako sa inyo. Kasi madali, di ba? Madaling at kaya mong ipagtanggol ang isang taong sinasabi mong minamahal mo dahil kilala mo siya. At mahalaga din na kung magiging bukas ka sa taong gustong magmahal sa iyo, mahalaga din na binubuksan mo ang iyong sarili para nakikilala ka rin. Bakit maraming mga nagfi-fail na relationships? Kasi maraming tungkol sa kanila ang hindi nila sinasabi o pilit itinatago na kapag natutuklasan mula sa iba, doon nagkakaroon ng pagkadismaya o disappointment. Ay, hindi na ikaw yung taong minahal ko. Na para bang hindi kita kilala. Kaya nga kung magmamahal ka, kilala mo siya, dapat handa ka pa rin at patuloy mong kikilalanin siya. Dahil araw-araw, mayroon tayong natutuklasang bago sa mga taong minamahal natin. Kaya nga araw-araw din, sinasabi sa atin, piliin natin ang magmahal. Piliin mo pa rin na mahalin siya. Kaya isang desisyon. Hindi pwede, ay, wala na akong naramdaman sa kanya. Kasi nga hindi nga pakiramdam. Diba? Ganun lang madalas nating naririnig sa mga pelikula. Kaya patol na lang, hanap na lang ng iba kasi para bang sa kanya naman tumibok. O tapos ngayon wala na, sa kanya naman wala na. Kaya kinikilala natin ang isa't isa. Handa ka bang magpakilala? Handa ka rin bang kilalanin pa siya? At kung makilala mo, kaya mo ba siyang tanggapin pa at mahalin? So, nasa atin po, no? Pero sana po, kagaya ng madalas na pinapaalala sa atin, kung iniibig natin si Kristo, manatili tayo sa Kanya at sikapin nating sundin ang Kanyang utos. Ang utos na magmahal. Amen?